Walang masama mag-ulam ng dilata kapag ang pagluluto mo ay ganitong klase, ang pagluluto upang masustansya. Welcome back sa aking YouTube channel. Ako si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living or evergreen content, kaalamang pangkalusugan. Kumbaga, evergreen content, hindi siya mapapanis. Kumbaga, anytime or habang buhay ay pwede niyong gawing guide para sa ating kalusugan, maiwasan natin o maibsa na hindi tayo madapuan at magiging healthy tayo palagi. So guys, huwag na tayong patumpik-tumpik, direct to the point na po tayo. Walang masama mag-ulam ng dilata kapag ang pagluluto mo ay ganito, kapag ang pagluluto mo ay masustansya na may halong gulay. So una, sardinas. Yung sardinas, pinaka-common na yan sa ating lahat, diba? Pinaka-common na yung sardinas. So, masarap. Paborito yan ng Pinoy, lalo ng mga magigiting nating heroes, ano? So, narito ang issue. Mataas ang sardinas kasi mataas sa sodium, lalo na yung sabaw, no? Kapag ako ang nagluluto ng sardinas, binabawasan ko ng sabaw. Lalo hinahalo sa itlog, tinatanggal ko yung sabaw, tapos yung laman ang hinahalo ko sa itlog. Maling ginagawa. Narito ang mga maling ginagawa kapag ikaw ay nagluluto ng sardinas, no? Diretso kain plus sabaw. So guys, hindi pala yan tama. Yung binubuksan mo lang yung isang dilata, yung sardinas, na diretso mo kinakain. Masarap pa naman yan. Aminin ko masarap. Paborito ko yan yung, lalo na yung nagmadali, na gutom ka, tapos yung wala ng oras para magluto pa ng ulam. So yun ang option, no, ng mga Pinoy para makakain agad. Sardinas or corned beef o ano pa man. Pero ang topic dito ay sardinas. Bawal pala kainin yung pagkabukas mo kainin mo pati yung sabaw. Bawal po, nakakasira po yan sa ating katawan. Mas dinadagdagan pa niya ang asin sa ating katawan. Kasi nga sodium yan eh. Kasi mga ano sila, dilata. So, gawin natin healthy ang ganitong ulam, no? Bawasan ang sabaw. Pag nagbukas ka ng sardinas, bawasan ang sabaw. Half lang ang gamitin. Kung may sabaw, dapat kalahating sabaw lang yung ang gamitin nyo. Tapos yung kalahati is itapon nyo na, no? So, lagyan ng repolyo. Igisa nyo sa repolyo, pechay o malunggay. Tapos, dagdagan ng tubig. So, healthy na yan, no? Napaka-healthy. Paborito ko yan, guys. Super. Paborito ko. Napakasarap yan. Sardinas, pechay, repolyo, no? Pero, yung sabaw talaga, yan, binabawasan ko talaga. Hindi ko yan lahat hinahalo. Binabawasan ko bago ko ihalo sa repolyo, no? Tapos, lagyan ng kamatis plus bawang. Kamatis kasi is merong lycopene plus potassium, and then ang bawang is merong allicin, no, di ba? Masustansya pa rin siya, no? Bakit? Narito, bakit daw? Less sodium plus may fiber plus less kidney stress. O, di ba? Kung kalahating sabaw lang less sodium na, tapos meron ka pang plus may fiber pa kasi yung mga gulay fiber yon, and then nakakabawas pa sa pag-stress ng ating kidney. So, number 2, corned beef. Okay, di ba? Yung binanggit ko kanina, corned beef. Issue ang ng corned beef, mataas sa sodium. Mataas din sa sodium ang corned beef, tapos processed fat. O, processed fat kasi ang corned beef. So, huwag nating ugaliing kainin agad. So, maling ginagawa ng mga Pinoy o sino mang tao yan. Prito sa maraming mantika. Ayan, mahilig sa mga anak ko, pero sinasaway ko talaga sila, no? Sinasaway ko na maling gawain yan. Walang halo na gulay. So, kasama din pala yan na ginigisa mo, piniprito na walang halong gulay, nakakasama din sa ating katawan, sa ating kidneys. Gawin mong healthy ang corned beef na ito, no? Pakuluan muna para mabawasan ang alat.
Yung corned beef is pakuluan mo muna para mabawasan ang alat, tapos itapon ang unang mantika. Unang mantika, di ba yung nagmamantika siya, pakuluan, and then lagyan ng patatas, no? Sa sibuyas. Sa isang maliit na kawali, di ba? Kumbaga, initin, yung alam mo yung initin, ilagay mo yan doon, ibuhos mo, tapos initin mo, pakuluan mo. Nang kumulo na yan, itapon mo yung, di ba, nagmamantika siya sa taas, itapon mo yun. And then, pagkatapon mo ng unang mantika, lagyan mo ng patatas, plus sibuyas, plus carrots. So, yan, napakasustansya na. Masustansya ng mga dilata kapag ganito ang mga klaseng pagluto. Then, minimal oil lang. So, dapat kunti lang, kunting-kunti lang na mantika or oil ang ano mo sa pagluto ng corned beef na may carrots, may patatas at sibuyas. So, bakit nga ba? Nababawasan ang fat plus sodium. Kapag iniinit mo muna, pinapakuluan mo, tapos tanggalin mo yung unang mantika at haluan mo ng carrots, patatas, yan, and then sibuyas, igisa mo, nababawasan ang fats at sodium. So, healthy pa rin, no? So, number 3, luncheon meat, no? Luncheon meat or spam, no? Sobrang sodium plus preservatives. Ang luncheon meat or spam ay sobrang sodium and then merong preservatives. So, mga maling ginagawa, deep fry, yung piniprito na lubog sa mantika, and then sobrang alat plus crispy. Maalat talaga, napansin ko sa ibang mga luncheon meat, maalat siya, no? Tapos, piniprito mo sa mantika, sa lubog na mantika, maalat pa rin plus mamantikain. Naku, mas dubling sira sa ating katawan. So, gawing healthy ang luncheon meat. I-slice ng manipis, i-air fry o light fry lang. Ihalo sa gulay, chop suey style. O yung, di ba, hiwain mo ng manipis yung luncheon meat, yung para bang, tapos may pa-square, o bahala ka na kung anong style ng pag-slice mo, ihalo mo sa gulay na chop suey. Sa chop suey, para chop suey style din, no? Ganun, mas araw-araw, kahit huwag mo araw-arawin ang pag-ulam dyan, no? Kasi nakakasira yan sa ating katawan. Ihalo sa gulay, style chop suey, huwag araw-arawin. Huwag araw-arawin. Okay lang kumain yan, basta bihira lang, no? Siguro sa isang buwan, twice lang. So, bakit? Less oil at balance ang meal. So, pag ganong klase ang pagluto mo, nababawasan ng mantika at balanced meal siya. Number 4, tuna. Yung in oil or brine. Tuna yung sa lata, di ba? Issue, sodium. Sodium plus oil. Kasi sa mga dilata, maling ginagamit lahat ng oil at sabaw. Naku, nakakasira, mas nakaka-high blood, nakakasira sa kidney natin. Gawing healthy, i-drain ang oil or sabaw, ihalo sa kamatis plus pipino plus sibuyas. Ay, ang sarap. Pwedeng gawing tuna salad. No mayo or konti lang. Pwede kang gumamit ng mayonnaise or pwedeng wala. Pwede kang gumamit ng mayonnaise pero dapat po konti lang. No? Bakit? Less fat plus mas fresh nutrients. No? Pag ganun ang gawin mo sa tuna, less fat and fresh nutrients. So, yun lang guys. Sana nakatulong sa inyo ang video ito. Hindi masama ang pag-ulam ng dilata. Basta ganong klase ang pagluluto mo ng mga dilata. Masustansya sa ating katawan. Hindi masisira ang ating kidney at hindi tayo magkakaroon ng high blood. So, gawin niyo lang yung ganong guide para masustansya. Lalo sa ating mga anak na mahina pa yung resistensya, no? So, yun lang guys. Thank you sa panonood. Bago yan, pakisubscribe, bago kayo mag-end sa panonood, paki-like and comment
and pa-subscribe naman sa aking channel. So, thank you sa inyong suporta. Bye-bye. Thank you for watching.